Mula sa bulwagan ng langit, ako'y tumitingin sa lupa, kung saan ang matatapang ay hindi sumisikat mula sa trono, kundi mula sa abo. Isa sa kanila ay isang kaluluwang ang tapang ay kumikislap kahit sa gitna ng anino. Ang pangalan niya ay Animosity. Tanda ko pa ang kanyang paglalakbay. Tao niyon ang pagod ang puso at sugatan ng diwa. Naglakbay siya ng 12 oras, tumawid sa bundok at lambak, patungo sa tahimik na bayan ng Woodstock. Naglakad siya sa mga batong kalye na parang hinahanap ang mga piraso ng kanyang sarili. Sa isang maliit na tindahan, napatingin siya sa isang kahoy na may nakaukit na salita. Mga salitang matagal ko nang ibinubulong sa puso ng tao. Ang lakas at tapang ay hindi nasusukat sa medalya at tagumpay. Nasusukat ito sa mga laban na kanilang nalampasan. Pinili niya ito, hindi alam na ang mga salitang iyon ay mensahe mula sa langit. Isang banayad na paalala na kahit ang sirang pakpak ay maaaring muling lumipad. Alam ni Animosity ang bigat ng kawalan ng pag-asa. Sa edad na 22, pinalot ng dilim ang kanyang isipan. Lumutang ang mga alaala ng sakit sa pagkabata. Nilunod ang kanyang kapayapaan. Araw-araw, gamot, pagod at walang tulog. Ang kanyang mga panalangin ay naging tanong, bakit Panginoon? Bakit ako? 10 taon siyang nakipaglaban sa hindi nakikita. 6 na taon ng pagtanggi. 4 na taon ng pagtanggap. Nakita ko siyang sumigaw sa langit. At kalaunan ay natahimik. Ang kanyang pananampalataya ay parang kandilang nauupos, pero hindi kailanman namatay. Kahit lumayo siya sa simbahan, kahit hindi na niya mabigkas ang panalangin, may isang hibla pa rin na nakakabit sa Ama. At yun ay sapat na. Tuwing umaga, binubuhay ng langit ang kanyang hininga, sapat lang para harapin ang isa pang araw. Hanggang dumating ang bukang liwayway. Muli siyang bumangon, dahan-dahan, nanginginig, pero bumangon pa rin. Natagpuan niya ang pag-asa, natagpuan niya ang kagalingan, at sa takdang panahon, natagpuan niya ang pag-ibig. Ngunit sa lupa, hindi nawawala ang mga bagong unos. Muling dumaan si Animosity sa sakit, isang pagkalaglag na maaaring gumiba sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya bumagsak. Tumingala siya at pumulong. Panginoon, nagtitiwala pa rin ako sa iyo. Yun, ang kanyang tagumpay, hindi ang kawalan ng sakit, kundi ang lakas na tumayo pagkatapos nito. At ngayon, habang isinasalaysay ko ang kanyang kwento mula sa langit, ipinaalala ko sa lahat ng nakikinig. Hindi ka ang iyong mga laban. Ikaw ang pinipili mong maging. Ang pangalan ni Animosity ay kilala sa mga anghel, hindi dahil sa pagiging perpekto, kundi dahil sa pagtitiis. Ipinakita niya na ang pananampalatayang kasing liit ng butil ng mustasa ay kayang igalaw ang bundok ng kawalan ng pag-asa. Naririnig ko pa rin ang kanyang tinig. Ang awit na nagligtas sa kanyang buhay. Akayin mo ako sa landas. Akayin mo ako sa liko-likong daan. Hindi ko alam ang nasa kanto, Panginoon, pero alam kong nandun ka. At tunay nga, nandun siya palagi. Kaya kapag naglalakad ka sa lambak ng anino, alalahanin mo ang kanyang kwento. Alalahanin mo na ang langit ay hindi lang pumapalakpak sa mga nagtagumpay sa mundo, kundi sa mga nagtagumpay sa sarili. Sa mga bagamat sugatan, ay piniling tumayo. Iyan ang tagumpay. Ito ay isang mensahe recorded in heaven.